Hala, dumating na si Master. Mgabatang, tu, tamid mag, practice. Saan na naman kaya naglalaro to? Kahit wala si Master, dapat tulad ng dati pa rin tayo. Masipag at determinado. Master, andito po kami nagte-training kasama ang mga junior. Talaga? Ulitin nyo ang itinuro ko kahapon. Hala, si Master. Kung ipapagawa mo pa to sa akin. Mawawalan ng saysay na training, aalis na ako ng bundok. Seryoso ka? Master, kung paalisin mo si Papa, alis na rin ako. Usapang lalaki. Dobleng saya. Yan ang hinihintay kong salita mula sa'yo. Papa, talaga bang aalis na tayo? Mukhang ganun na nga. Master! Master, buksan mo naman. Saan mo kami papapuntahin? Ano ba yan? Ano ba ginagawa Montag? Ito ang dependent en, yunong umakyat kayo, daladala niyo. Hanapin nyo ang nanay ni Chanchan. Sandali, ano ba silbi nitong pendant? Kung paunahin mo kami, bigyan mo naman kami ng pamasahe. Panaginip mo yun. Umaasa pa ako na kayo ang magpapaayos ng rebulto ng ating ninuno. Sa liblib na lugar na to, paano namin hahanapin si nanay? Huwag kang mag-alala, Papa. Panuorin mo itong flying technique ko. Wow! Alis na tayo, Papa. Ayong dalawang pasaway, paglabas nyo. Huwag nyo sasabihin na estudyante ko kayo. Sige na. Lubog na lahat ng stocks ng company. Bilang chairman, pananagutan mo ito. Tama, kung hindi mo kayang pamunuan ang Junhao. Mag-resign ka na lang. O mag-resign ka. Sabi ni Master Banuka, ang galing mo naman lumipad. Siyempre naman. Airy. Papa, magkano kaya babayaran natin sa nasirang building? Tara na, takas na tayo. Hinto, zino kayo? Ako? Ay. Stock market crash lang pala, para dito ako dumating. Kalkulahin ko lang, matutulungan ko kayo. Tema. Kahit mahina sa laban si Papa,
Ang galing niya sa panghuhula, walang katulad. Wiha International. Tumaas. Paano posible to? Halos bumagsak na ang stock na to. Tumasen ga. Akalabas lang ng malaking anunsyo ng Wehi International. Kaya nakagulo ang lahat ng investors. Ano? Anong nangyayari? Tumaas ang All-Winner Tech. Tumaas ang two-way info, lahat tumaas. Wow, bakit tumas na naman? Bilis. Pumili na. Nababaliw ka ba? Maniniwala ka talaga sa kasinungalingan ng lalaking to? Shen, totoong lahat tumaas. Ano? Ngayon, hindi lang knabavi ang MGA na lugi. Kumita pa tayo ng malaki. Hala, nasaan na sila? Tahimik silang umalis. Magpadala agad ng tao para hanapin sila. Gantimpala, 1-0 milyon. Yuking, may nakilala akong dalawa ngayon. Mga munting tagapagligtas, tinulungan nila ako sa problema ng kumpanya. Balak kong ampunin yung batang babae bilang apo. Para may kasama ka rin. Ma, huwag mong dadalhin dito kahit sino. At saka, 6 taon nang nawawala si Chanchan. Hindi natin alam kung buhay pa siya. At saka, sa tingin ko, talagang may kakayahan ang dalawang tagapagligtas na to. Baka nga matulungan ka pa nilang gumaling ang mata mo. huwag na sila. Nagpadala na ako ng tao para maghanap ng doktor. May balita ako, may mag-amang diwata sa Green Mountain. Isang dalubhasa sa panghula, isang bihasa sa mga sinaunang sining. May kakayahang hindi kayang hulaan pero bihirang makita. Hanggang ngayon, wala pa rin balita. Huwag kang mag-alala, makikita mo rin ang mag-amang yon. Et siyan. Chen. Hahanapin kita, anak. Ito ang J dependent na iniwan ninyo noong umaakyat kayo. Dalhin mo ito. At hanapin mo ang nanay ni Chanchan. Hindi ba tayo hinabol? Mabilis tayong tumakbo, parang kuneho. Wala silang chance na mahuli tayo. Usapan natin, magkahiwalay ang tawagan. Tatawagin kitang Papa. Tatawagin mo akong Little Marshall Auntie. Kapag nakalimutan mo, paparusahan kita. Opo, Little Marshall Auntie. Gutom na ako. Ay, 3 piso lang to. Hindi makakabili ng tinapay. Paano na to? Paano natin ipapaayos ang rebulto ng ancestor? Sana mayaman ang nanay ko. Una pala, Papa, bilisan mong mag-compute. Nasaan ang nanay ni Tian? Baka mayaman siya. Gusto ko sana, pero alam mo naman sa ganitong trabaho. Eh di kasama na tayo sa sarili natin. Huwag kang mag-alala kapag nakita na natin, hawak na natin ang isa pa. Ang taong may ganitong jade, makikita na natin ang nanay mo. Tatay, alam ko na kung paano kumita ng pera. Binibini, mukhang mahina ang iyong mga paa at namumula ang iyong mga mata. Napakadelikado ng sitwasyon mo. Ikaw, magkakaroon ka ng malaking problema. Bastos. Bali, bakit mo ako sinasaktan? Aray.
Kapag hindi mo pinakinggan ang payo ng mabuting tao, ikaw ang magdudusa. Lolo, may kawi kabiye. Puwid kitang talungan. Magbibigay akong serbisyo ng pananakit, siguradong babagsak sila sa lupa. Walang bayad. Na, 10 ang babagsak, libre pa ang isa. Palif. Tumigil ka. Basag ang ulo sa ladrilyo. Ayaw ko. Tusok sa lalamunan ng pilak. Ayaw ko pa rin. Dibdib na durog ang malaking bato. Palif. Anong pinagtatawa mo? Wala kang pakialam. Kitang-kita ko, maitim ang iyong noo, magkakaroon ka ng malaking sakuna. Palif KBA. Palif. Tol, okay ka lang? Ang galing mo talaga, kuya. Tatay, nagbukas na tayo ng negosyo. Mahirap mabuhay bilang si Jan. Pagtatanghal sa kalye. Kaming mag-ama, isang manghuhula. Isang mandirigma, hindi ko akalain na magugutom kami sa kalye. Huwag kang mag-alala, tatay, ako ang bahala sa iyo. Siya, yon. Nahanap ko rin kayo, dalawang mabuting tao. Noong sinabi mong bumili ako ng stocks, malaki ang kinita ko. And kayon, dumaan ako para pasalamatan kayo. Wow! Ang bilis naman nilang magkapera. Magpatuloy lang kayo. Sana, sa lalong madaling panahon, mabawi ninyo ang inyong kayamanan. Ang sama naman ng teacher natin. Tari, gutom na naman biye tayo? Madali lang ang kumain. Bakit kaunti lang kinain mo? Wala akong ganang kumain ngayon. Okay, Leng, yan, may maglilinis naman. Naubos ka o lahat. Kami and I, Papa, sober biye kaming kumain? Hindi naman, masarap kumain.
Nga pala. Gusto ka talaga ni Lola. Gusto kanyang gawing apo sa tuhod. Ano sa palagay mo? Apo sa tuhod. Totoo ba yan, Lola? Siyempre naman. Hindi ba't gusto mo ng mayamang nanay? Sagutin mo na to, ang ganda ng pagkakataon. Gusto kayo po. O aking Bobby, ngayon ay aking ka na. Aking apo sa tuhod. Lola. Pero nag-alala ko, baka hindi pumayag ang anak ko. Ito na, pag nakita mo siya, yakapin mo at tawaging nanay. Nga, ang cute mo, pag nagpa-cute ka. Siguradong papayag siya. Ma, andito ka na pala. Sino to? Bakit parang pamilyar siya? Bilis. Sige na. Nene. Naku. Ang ganda talaga ng ugali ni Chan Chan. Nga pala, may appointment ako sa spa kasama mga kaibigan ko. Kayo na lang muna. Bonding kayo. Nene. Hindi ako nanay mo. Pero kanina lang sinabi ni Lola. Hindi ko alam anong pampaganda ang ginawa ninyo sa nanay ko. Pero hindi ako madaling lokohin. Salamat. Walang anuman. Papa, bulag itong sinanay. Pasensya na po, Shen, bata lang to. Okay lang, alam ng lahat sa kumpanya ang tungkol sa paningin ko. Dahil sa isang kakaibang sakit, nawalan ako ng paningin. Kakaibang sakit? Wala namang sakit ang mata ni Momay, biktima lang sumpa. Kaya siya nabulag. Ang lakas ng sumpa, may nagpakana nito. Sino kaya? Bakit hindi ko malaman? Kalokohan. Shen, nakita na namin ang doktor at anak niyang hinahanap mo. Mga amang doktor. Talaga bang nakita nila ako? May pag-asa na ako. Isang maliit na sakit lang, walang dapat ikabahala. Kapag kami ng aking anak ay gumawa ng konting paan, siguradong gagaling ka. Ito ang suspension via diagnosis? Talagang mga dalubhasa. Hahaha, maliit na bagay lang, hindi dapat purihin. Ang sakit ni Shen ay dahil lang sa bahadong dugo. Naabala ang optic nerve, 3 tusok lang. Ay madali nang maayos. Ano ba ang sinasabi niya? Walang kabuluhan. Talagang kalokohan. Kung susundin ang kanilang paraan, tiyak na magkakaproblema. Xiao yan. Huwag mong hawakan ang nanay ko. Saan galing itong batang ito? Kung maantala ang paggamot, ayaw mo bang panagutan? Sila ay mahirap kong. Hinango mula sa Tinyong Taoist Temple. Mga tunay na tao, kayo ay naglakas loob na humadlang. Gusto niyo bang hindi gumaling ang sakit sa mata ni Shen? Qingyun Taoist Temple. Tatay, hindi ba't ito ang ating templo? Kailan pa nagkaroon ng ganitong tao sa ating templo? Baka peke ito. Shen, sasabihin ko sa inyo. Si Ozao, paalisin mo sila. Pero ako, Pinapaalis na kayo, ayaw pa rin umalis. Nakakita na ako ng walang hiya, pero hindi ganito ang kapal ng mukha. Ay ka! sige, aalis na kami. Tatay, hindi tayo pwedeng umalis. Pero tingnan mo ang kanilang ugali. Mga impostor ang dalawang yon, pero kung hindi tayo. Aksyon para kay nanay at susundin ang kanilang paraan. Tiyak na magkakaseryosong problema. Kung ganoon ang sinasabi mo, may punto ka. At si Lola Jiang ay napakabuti sa atin. Hindi natin pwedeng hindi tumulong. Bakit kayo bumalik? Mukhang hindi kayo nakatanggap ng pera. Ano? Si Ozao, bigyan mo sila ng seke na 1 milyon. Sige. Kunin niyo ang pera at umalis na kayo. Sige, 1 milyon, alis na ako ngayon.
Tatay, hindi pera ang habol natin. Ayaw namin ng pera. Gusto mo bang magnakaw ng kaalaman? Ha ha ha. Kung ganoon, ipapakita namin sa inyo ang tunay na kakayahan ng Kinyon Taoist Temple. Xiao Yan. OPO. Huwag, kung matusok ang karayom na ito, magdudulot ng malaking pinsala. Naku. Isang tusok para baguhin ang kapalaran, 2 tusok para kunin ang kaluluwa, 3 tusok. Garantisadong gagaling ka. Totoo ba? Mabuti naman. Bilisan mo. Makikita na ulit ni nanay. Makikita na kita, Tian-Tian. Tingnan mo ng mabuti. Ito. Tigilan mo. Ano NG Ingay Montag? Pagkatapos ng 3 tusok na ito, gagaling si Boss Shen. Eri, Ano NG nangyari? nga, bakit ganito? Paano mo hindi alam? Ikaw ang espesyal kong hinango mula sa bundok ng Kinyon. Kayo. Ako ay isang impostor. Nagtatangka lang akong manloko para kumita. Ano? Tapos na. Boss Shen. Ang araw, buwan, at mga bituin sa langit, may kanya-kanyang yugto at lihim. Doon. Ang alaala at kasaysayan ay nagmumula sa isang pinagmulan, nasa loob ng 5 elemento ng helo. 1 pulgada sa ibaba ng dibdib. Ayos na. Nakakakita ako ng malinaw. Boss Shen, kumusta ka? Ano ba ang inaasahan ko? Sa loob ng mga taon, maraming doktor ang sumubok, pero hindi nila nagamot ang sakit sa mata. Paano ito magagaling ng ganito kadali? Nanay, huwag kang mag-alala, kanina lang. Muntik ko nang magamot ang iyong mga mata. Tama, kung naalis lang ang masamang inkanto, magagamot ang sakit. Pero nagulo nang magsimula silang magpaloko. Pasensya na, nagkamali kami. Gusto lang naming kumita ng pera. Pasensya na. Hindi ka tanggap-tanggap. Nandaya kayo. Sa aming Janhao Group, MGA Guardia. Dalhin ninyo sila palabas. Kanina, maraming salamat sa inyo. Boss Shen, pero dapat mo. Si Yao Zhao, may dokumento ako. Kunin mo para sa akin. Opo. Boss Shen, ang sakit mo ay may kinalaman sa masamang aray sa opisina. Ang makakapaglagay ng ganitong masamang Ain gathering array ay tiyak na taong malapit sa iyo. Hindi kaya si Secretary Xiao Zhao? Hindi pwede. Kilala ang mukha, hindi ang puso. Boss Shen, nagpapaalala lang kami ng mabuti. Mamatay kayong lahat. Hindi ko naman inapis si Xiao Zhao. Wala rin siyang dahilan para saktan ako. Ang tanging may galit sa akin. Baka, Ang taong nasa likod nito, mukhang kailangan kong hanapin ng paunti-unti sa hinaharap. Ang pinakamahalaga ngayon ay agarang sirain. Lahat ng police shade sa gusali to. Sa paghahanap ng dragon, tignan ang mga bundok na nakapaligid. Bawat paligid ay isang hadlang. Sumama ka sa akin. Ang huling sentro ng aray ay dapat narito sa loob. Baka nadiskubre na tayo'y pinagmamasdan. Isang Diyos ng langit ay isang Daoist magika. Ayon sa mga tsismis sa Jianghu, ang mag-amang Kinyon Mountain. Kayong dalawa yata yun. Alam niyo na ang aming katanyagan, bakit hindi pa kayo sumuko? Zumuko. Bitawan mo ang tatay ko. Saan galing ang batang to? Umuwi ka na lang at kumain ng candy.
Apo, okay ka lang? Bakit? Sandali lang akong wala. Naging ganito ka na. Kailang ako. Ano na nangyari? Dahil nadiskubre nyo na, sabay-sabay na tayong mamatay. Huwag niyong saktan ang nanay at tatay ko, pati lola. Apo, Hindi, maliit na kapatid na babae ay walang tugma para sa kanya. Maliliit na babae. Langit, lupa, dilim, dilaw. Maliit na kapatid na babae, tutulong ako sa'yo. Little senior sister. Poprotektahan ko ang nanay at tatay. Little senior sister. bilik, tumawag na ye ambulansi. Okay lang ang bata. Kailangan lang ng pahinga. Maliit na kapatid na babae, gising ka. Gising ka na. Ayaw mo akong kilalanin bilang apo, ayaw din niyang. Kilalanin kang nanay. Kung hindi sila nagsakripisyo ngayon, ikaw at itong matandang buto ko, baka matagal nang. Nantun na. Nanay, natatakot lang ako na baka naloko ka dati. Alam ko na ang mali ko ngayon. Apo, Nene, Mali ako dati, humihingi ako ng tawad sa'yo. hindi kita sinisasay. kung hindi sinisisi ang nanay, sino? Sisihin ba ang lola? Hindi ko sinabi yon. Nagbibiro lang ako, simula nang dumating kayong dalawa. Sa bahay namin, dumami ang tawanan. Nga pala, hindi ba kayo mag-ama? Bakit mo siya tinatawag na ate? Simple lang yan, kanya-kanyang tawagan lang kami. Kasi sa sect, ako ang senior sister ng tatay ko. Asayji at 8. Na pala. Kailangan pa rin nating mag-ingat, yung matandang taoistang yon. Talagang hindi titigil yon. Taoist. Kumusta, Taoist? Napatay mo na ba yung maliit na yun? Ang kapal mo pang magtanong. May dalawang napakagaling na bodyguard sila. Hindi mo tak alam? Muntik na kung hindi makabalik. So nakatakas na naman yung maliit na yun? Nakakainis. Taoist, wala na bang ibang paraan? Sa pagkakaalam ko, magkakaroon ng charity action. Maraming magagandang bagay doon, at isa roon ay ang Dragon ay Divine Pearl. kailangan mong tulungan akong makuha. Yung bagay na yun, para matapos ko ang cultivation technique ko. Wala nang makakatalo sa akin. Sige, pupunta na ako. Huwag kang mag-alala kung yung matandang taoistang yun ay muling babalik. Sasapakin ko ulit siya. Ang bait mong bata kung makikita ka lang ng nanay mo. Huwag kang mag-alala, maayos ko ang mata mo. Talaga? Apo, may paraan ka talaga? May plano na kami, kailangan lang ng ilang. Ano naman ito? Jiang, malapit na magsimula ang charity action. Uun ka, may nabalitaan ako sa charity auction. May treasure doon na tinatawag na Dragon Eye Divine Pearl. Pang-alis ng masamang espiritu at pang-protect ng bahay. Charity auction. Bakit? Kung tama ang hula ko sa auction. Nandoon yung kailangan nating treasure. Talaga? Ayos. Pwede kayong pumunta. May nabalitaan ako, si Shen Yuking, ang presidente ng Junhao Group. Noong bata pa siya, nagkaanak siya ng hindi kasal. Yung lalaki at bata. Baka yun yung lalaki at anak? Pero teka, pweden ka. Yuking, alam kong sa mga nakaraang taon. Naghahanap ka ng lalaki, pero hindi ko inakala. Ganito ka desperada, talagang gutom ka na. Ikaw, Shenyan, huwag kang makialam sa buhay ko. Kung aapiin mo pa ang nanay ko, babalikan kita. Maliit, kanino ka nagsasalita? Shenyan, bilang presidente ng Junhao Group. Kung ayaw mong palabasin kita dito,
Magpakabait ka. Pag nakuha ko na ang Dragon Eye Pearl at gumawa ng ritual si Master Tsiming, patay ka talaga sa akin. Nanay, ramdam ko sa kanya. Isang masamang enerhiya. Parang yung kay Master Tsiming noon. Tiyak may connection silang dalawa. O kay mga ginang at ginoo, narito na kayo sa venue. Magsisimula na ang ating auction. Naniniwala ako na karamihan sa inyo ay narito para sa Dragon Eye Pearl. Zuempre, bukod sa Dragon Eye Pearl ngayong araw, may ilang pang misteryosong kayamanan na lilitaw. Kaya sana ay makilahok kayo sa pagbid. Ang ating makukolektang pondo ay para sa charity. Ngayon naman, ating ipakita ang pinakahihintay na Dragon Eye Pearl. Mga ginang at ginoo, ito na ang Dragon Eye Pearl. Sabi nila, ang bagay na ito ay nabuo noong unang panahon, sinipsip ang esensya ng kalangitan, lupa, araw, at buwan. Sagana sa spiritual na enerhiya, kapag inilagay sa bahay, pwedeng magtanggol at magpalayas na masamang espiritu. May walang hanggang mga kahangahangang gamit. Ang starting bid nito ay 100 milyon. Bid ko 110 milyon. Ito na ba yung kayamanan na sinabi ni nanay? Bid ko 120 milyon. Bid ko 200 milyon. Doble agad? Ang lakas ng loob. Talagang presidente ng Junhao Group, galante maglabas ng pera. 210 milyon. 300 milyon. Ay, cow. Sabihin mo sa akin, ikaw na bulag at walang makita. Ano ang silbi nito sa iyo? Bakit hindi? Nalang iwan sa akin ito. Pagkatapos, bibili ako sa 2 piso store. Nang bolang gawa sa marmol para sa iyo, pareho lang naman di ba? Kahit bulag ang mga mata ko, malinaw ang puso ko. Hindi tulad ng iba kahit nakakakita ang mga mata. Ang puso naman ay marumi at maalikabok. Ay, cow. Itong Dragon Eye Pearl. Itong perlas. Peak! Presidente Shen, huwag na niyong bilhin ang perlas na ito. Bakit? Peke ang Dragon Eye Pearl na ito, ang enerhiyang inilalabas nito, ay gawa-gawa lang tao. Kapag inilagay sa bahay, wala itong silbi. Maaari pang makaapekto sa kapalaran ng tao. Ganun kabigat. 310 milyon. Ako'y susuko. Pinsan, sa auction, ang may pinakamataas na bid ang mananalo. Puro salita lang, walang silbi. Nanay, hayaan mo akong ayusin siya. Oy, Lola. Sinong tinatawag mong lola? Pasensya, parang kasi ang punto ko. Tuwing magtataas ka, konti-konti lang. Wala ka ba talagang pera? Huwag kang magpanggap na mayaman. Kapag nabili ng nanay ko, pwede ka namang bumisita sa amin. Para makita mo. Sinong nagsabing wala akong pera? Ako ka. Dahil magkamag-anak tayo, binibigyan ko siya ng konting respeto. Kung ganyan kayo kabastos. Huwag nyo nang sisihin ako. Hindi ako naniniwala. Tama, si Yukin namin. Presidente ng Junhao Group, sobrang yaman. Hindi mauubos, ikaw naman, puro peke ang suot. Paano mo makakapantay si Yuking? Pek lahat ng suot niya. Hindi ko inakalang ganyan siya. Sinong nagsabing peke ang suot ko? Lahat ito. Authentic at imported. Talaga? Hindi ako naniniwala. Sige, kung may pera ka, 350 milyon. 200 milyon. 20 milyon. Lola, wala ka bang pera? Gusto mo bang hiramin mo sa mommy kayo? Kaunting pahiram? Sinong nagsabing wala akong pera? 600 milyon, 1 bilyon. Sige, SAYONA. Hindi ka natataas. Kung ganyan ka kadesperado, hindi na kami. Gawin pa. Tama, mas nagpapahalaga kami sa matatanda. Kayong emga. May mas matas PABA, 1 bilyon una. Sold. Congratulations kay Miss Shun. Sa presyong 1 bilyon, ang Dragon Eye Pearl ay sa kanya na. Ginago nyo ako. Hindi gusto mo talaga kaya pinagbigyan ka. Lola, wala ka bang pambayad? Nagbibayro ka ba? Baka naman sinadya mong itaas ang presyo. Kung ganun. Ibig sabihin, malicious bidding yan. Imposible. Para sa Dragon Eye Pearl lang ako.
Hintayin niyo lang ako. Shen yan, tao ko sila. Hanggat nandito ako, hindi kita papayagan. Isa ka lang bulag na walang makita. Kaya ngayon, bigyan natin ng pinakamainit na palakpakan. Si MS Shen pa umakyat sa entablado. Tian, ikaw ba yung gumawa nito? Sino bien naman ang bubbly kay mommy? Akala ko peke lang ang dami, pati pala ang dibdib. Ay peke rin. Nakakahiya talaga. Salamat, MS Shen. Anong nakakatawa? MS Shen, nakakamali ka. Profesional ako at sanay na sanay. Sa ganitong seryosong okasyon, hindi ako tatawa. May iba ka pa bang sasabihin? Magpakasaya muna kayo ngayon, pagkatapos ng ritual ni Master Chiming. Papatayin ko kayong lahat. Kaya ngayon, magpapatuloy tayo sa susunod na aksyon. Paano ito? Wala man lang paliwanag. Paano ito ma-auksyon? Mga kaibigan, maghintay lang kayo sandali. Ang dalawang ito ay galing sa Kunlun Mountain, Kilin Cave. Oo. Sa Kunlun Mountain, Kilin Cave. Ang Kunlun Mountain ay ama ng lahat ng bundok, puno ng spiritual energy. At ang Kilin Cave ay pinagmulan na napakaraming mahiwagang bato. Ito ay galing sa Kilin Cave. Gayon. Ang makakabili nito ay maaring buksan agad para makita ang laman. Hindi ba ito parang sugal? Talagang swertahan lang ito. May nakaukit na sealing spell, hindi ko mabasa. Ano kaya ang laman? Gusto mong malaman kung may kayamanan sa loob? Madali lang. Panorin MOAKO. Ano? Nakita mo ba ang laman? Hindi ko makita ang eksaktong laman, pero nararamdaman ko. Ang malakas na spiritual energy. Mommy, kunin natin yung itim na bato, okay? Ang batang ampon, talagang pangit ang gusto. Hindi mo gusto ang mahiwagang bato. Gusto mo yung uling. Ano bang makukuha mo dito? Walang kayamanan dito. Sa pagkakaalam ko, may charity action na magaganap. Maraming kayamanan ang ilalabas. Ito ba yun? Panoorin niyo kung paano ko mabibili ang mahiwagang bato. Ipapakita ko sa inyo ang kayamanan. Ang batong ito, ang starting bid ay 1 milyon. Ano? Isang pirasong uling, 1 milyon ang presyo. Walang kayamanan dito. Yung katabi nito, mas maganda ang itsura. Malaki ang sansa. Na may laman. 1 milyon ang alok ko. Ano, hindi ako nagkakamali? Mayroon talagang taong handang gumastos ng 10 milyon para sa ganitong basura? Siguro baliw na si Boss Shen. Hoy pinsan, nahirapan ang grupo natin para malampasan ang krisis. Tapos ngayon gagastos ka ng kung saan-saan. Ano ba? Gusto mo bang masira ang grupo? Masaya ka na ba? Kahit gaano kayaman ang pamilya Shen, Hindi dapat ganito mag-aksaya. Kung ano ang gusto ng anak ko bilang ina niya. Paano ko hindi ito makukuha? Talagang baliw. Sides, 10 milyon isang bises, 10 milyon dalawang bises, sold. Binabati namin si GNG. Shen Yuking. Sa pagkamit ng batong ito, sa halagang 10 milyon. Hoy, teka, kung nabili na ito. Dapat buksan na natin para makita ng lahat, tama ba? Oo nga, kami naman ay mga ninyo. Bigyan naman ninyo kami ng konting kasiyahan, nga. Ang bagay na ito ay nabili na ni GNG, Shen, kung bubuksan. Depende sa kagustuhan ni GNG, Shen. Tian, ano sa tingin mo? Siyempre pwede, pagkatapos mabuksan, may mga iyak. Ako ang iyak. Kapag nakuha ko ang isa pang espesyal na bato at may laman ito, kayo ang iyak. Bilisan ninyo, subasta na ang isa pang bato. Ipapakita ko sa inyo ang tunay na kayamanan. Sige, simulan na natin ang subasta para sa isa pang espesyal na bato. Ang starting bid ay 200 milyon.
Ang batong ito ay Baghaw Verde. Bilog at makinis, kitang-kita na matagal na itong binabantayan ng espiritu. Bid ko ay 210 milyon. 230 milyon. 300 milyon. Subukan kaya nating sumali? Huwag na, mama, wala talagang espiritu sa loob niyan. Walang magandang layman yan. Saich, 300 milyon isang bisis. 300 milyon dalawang bisis. Sold. Muli naming binabati si Bibi, Shen sa pagkamit ng espesyal na batong ito sa halagang 300 milyon. Nakuha ko na ang batong ito. Humingi na kayo ng tawad ngayon. Huli na ang lahat. Hindi kami matatalo. Maghanda kayong dalawa, mamaya na ang seremonya ng pagbubukas ng bato. Mama, pupunta ako para sa pagbubukas ng bato. Sige, puntahan mo. Salamat, mama. Tiyan-tiyan kung nandito ka lang ngayon. Sa tabi ko, ang sarap sana. Hindi dapat mawala ang matandang ito sa ganitong exciting sandali. Siya yon. Hindi ba siya ang eksperto sa pagkilala ng mga hiyas? Ju Hong, ang Master Ju Ba? Kilala bilang Golden Eye, kahit anong jade sa harap niya. Isang tingin lang, alam na ang tunay o pek. Ang galing naman. Haha, hayaan nyo na ang matandang tulad ko ang maging hurado. Wala naman kayong tutol. Di Ba? Siyempre wala, eksperto kayo sa pagkilala ng jade. Maniniwala ang lahat sa sinasabi ninyo, di ba? Nga. Para hindi na magdahilan ang iba kapag may nahanap na kayamanan. 1 milyon para sa isang basurang uling. Sayang talaga. Sino pa naman ang hindi ayon? Hindi ko alam kung ano ang ininom ni Boshen. Mula sa batang ito, parang nabighani. Masigurado pa itong kakaibang bato, kahit medyo mahal ang 300 milyon. Pero maganda ang itsura, siguradong may kayamanan sa loob. Hoy pinsan, mas mabuti pang huwag nyo nang buksan. Baka basura ang laman, mapapahiya lang kayo. Hahaha, Ay, ikaw ang basura. Tama, baka ikaw ang iyak pagdating ng panahon. ako ang iyak. Kapag walang kayamanan ang laman, ako ay... Kakain ako ng tay at inom ng ihi. Ano yan? Naghahanap ka ng libreng pagkain. Ay, cow. Ha ha ha. Buksan na natin at pagtambalin. Ito ay, Wow. akala ko mali, isang bahagi ay makintab at luntyan. Ang isa naman ay madilim at walang kinang. Buti na lang hindi kami sumabay, malulugi kami. Kahit ibigay pa sa akin yang batong yan, hindi ko kukunin. Ano ba, yang nakuha niyo, basura lang. Ito ay nagkakahalaga ng 300 milyon. Wow, mukhang napakamahal nito. Yayaman na tayo. Nene, tama ba kayo? Ang galing mo talaga, anak. Ito ay Jade Dragonstone. Hindi ko inakalang makikita ko pa. Sa buhay ko ang ganitong kayamanan, pwede na akong mamatay ng walang pagsisisi. Narinig ko na ang Jade Dragonstone ay banal na gamit ng mga immortal. Punong-puno ng espiritu at may maaming hindi may paliwanag na bisa. Ito ay napakabihira kapag inilabas mo. Siguradong mag-agawan ang lahat. 1 milyon lang ang binayad para sa kayamanang ito. Sobrang laki ng kinita natin. Kaya pala naisip ko na. May malaking swerte sa auction na ito. Ito pala ang Jade Dragonstone. Gamitin ito bilang pampagaling. Magkakaroon na ng pag-asa ang mata ni Boss Shen. Toto ba, nene? Makakakita ka na ulit. Talaga? Ang ganda naman. Hindi nga. Imposible. Paano sila nagkaroon ng ganitong swerte? Master, hindi ka nagkakamali? Ito ba sa kanila? Baka pika lang lahat ito. Pika? Sa tagal kong nag-alaga ng mga hiyas, kilala ako bilang Golden Eye. Pinagdududahan mo ba ako? Hindi ka upo ibig sabihin yun. Ano sabi ng iba kanina? Ngayon talo na. Oras na para tuparin ang pangako. Kanina mo sinabi kapag talo, kakain ka ng tay at inom ng Meron ba ditong may malaki? Bigyan siya ng isang bunton. Ha ha ha. Hintayin niyo lang. Buti na lang meron nito, hindi sayang ang biyahe. Pag natapos na ni Master Chiming ang kanyang kapangyarihan, papatayin ko kayong lahat. Shen, ang mga kayamanan mo ay bihira talaga. Gusto ko talaga ito. Handa akong magbayad ng 1 bilyon para sa lahat. Ano sa palagay mo? 1 bilyon?
Isa, 10,000,000. Ang daming zero. Isa 0 milyon lang ang puhunan, 1 bilyon ang benta. Sa isang iglap, 100x ang kita. Ay naku! Bakit wala kaming ganitong swerte? Maraming salamat, Lolo Zhu. Pero ang kayamanang ito ay para sa anak ko. Dapat kong respetuhin ang desisyon niya. Momay, kahit bihira ang mga ito, ang 1 bilyon ay sapat na. Tian, para kay mommy, daddy. At kay lola para sa masarap na pagkain. Pero, Hindi namin kailangan ng ganun karami. Kunting piraso lang para sa gamot. Para gumaling ang mata ni mommy. Ang iba, para sa amin. Hindi naman gaanong kailangan. salamat, anak. Mommy, bakit mo pa sinabi yun? Dapat kayo naman gawin ito. Lolos how, kunti lang ang kailangan namin. Ang iba ay pwede naming ibenta sa inyo. Ibilyan, pwede? Sech, sundin natin ang gusto mo. Yihi. Master, nakuha ko na ang Dragon Eye Pearl para sa inyo. Dragon Eye Pearl. Ang ganda! Kapag meron na nito, matatapos ko na ang aking kapangyarihan. Wala nang makakatalo sa akin sa buong mundo. Hindi na ako makapaghintay na mamatay na ang mga yan. Ha ha ha. Eri. Peke pala ang ibinigay mo sa akin. Ito. Imposible. Ginastos ko ang 1 bilyon dito. Akala mo, Chuck, hindi ka malalaman? Ngayon, ang lakas ko. Hindi tumaas, sa halip ay nasugatan ako ng malala. Taoist. Wala akong kinalaman dito. Kaya pala biglang tumigil sa pagbid. Siguradong nalaman nila ang problema. Si Shen Yuqing at ang mga kasama niya, na 2 kite, sinadya pa akong pagtaasan ng presyo. Napakasama nila. Kung hindi ko sila papatayin, hindi ako makakatulog ng mahimbing. Ito, ilagay mo ito sa loob ng porcelain. Ipadala mo sa kanila sa tamang oras, gusto kong pahirapan sila ng husto. Ha ha ha. Ma, magpahinga na kayo, gagamitin ko ang Biu Longwenjede. Para gumawa ng gamot para sa inyo. Maniwala kayo, gagaling din ang mata ninyo. Paalam. Ay, Little Shiji. Talagang concerned siya sa'yo. Kung nandito lang si Tian, siguro ganyan na rin siya kalaki ngayon. Huwag kang mag-alala. Mahahanap din natin si Chan Chan. Biu Dragon Jede maliit na kapwa kung saan ka? Nahanap ko na. Tapos NA. Little Shiji. 3 araw na siyang pumasok, bakit walang balita? Baka may nangyari sa bata. Anak, okay ka lang? Huwag kayong mag-alala lola, okay lang ako. Natakot kami ng husto. Anak, Momay, ginagawa ko lang ang gamot mo sa prosesong ito. Hindi pwedeng may storbo. Subukan mo na. Itong maduming bagay, kakainin ko talaga? Anong sinasabi mo? Madam, pasensya na sa pagsasalita ko. Yuking, kumusta ang pakiramdam mo? pakiramdam ko kaya kong. Hindi pa rin. Momay, huwag mong pilitin. Kanina, mommy, halos makakita na ako. Mommy, masyado kang nagmamadali. Epektibo ang gamot na ito. Pero kailangan mong inumin ng buo ang isang course bago lubisang gumaling. Kung pipilitin mong gamitin ang paningin mo sa panahong ito, masisira ang mga mata mo. Salamat sa Diyos, sana sa susunod na taon. Makikita mo na ang mga kamelya sa labas. Hindi na kailangang maghintay ng 1 taon. 7 piraso lang, 1 bawat araw. 1 linggo lang ay okay na.
Anong isang linggo? Anak, hindi ka nagsasabi ng totoo, di ba? Siyempre hindi. 6 na piraso na lang ng gamot, ingatan nyo. Ay. Anak, maraming salamat sa'yo. Ma'am, masamang balita. I-withdraw in Tianlong Group. Lahat ng order ng kumpanya natin. Mawawalan tayo ng negosyo. Ano? Maganda naman ang samahan natin sa Tianlong Group. Paano bigla na lang withdraw ang napakaraming order? Hindi ka rin alam eh. Hindi pwede. Pupunta ako para makipagkita sa kanilang chairman. Tatay, ang lamig dito. Ang lakas ng sumpa dito. Pa sa sales target ngayong taon. Presidente Zhao, bakit bigla niyo kinansela? Ang order ng partnership natin? Presidente Shen, kamakailan lang, napakasama ng sitwasyon ng Tianlong Group. Dumaan kami sa iba't ibang aksidente. Wala kaming magawa. Kaya napilitan kaming i-give up ang ilang negosyo. Pero handa na lahat ng production materials namin. Kung ititigil ngayon, Sana maintindihan ni Presidente Shen. Ang hirap ng kumpanya namin. Oo. Noong nakaraang buwan, nasunog ang isa naming warehouse. Nawalan kami ng bilyon-bilyong halaga ng produkto. Tapos, nagkolapse ang bagong gusali, namatay ang dose-dose ng manggagawa. Milyon-milyon ang ginastos namin sa compensation. At indefinite ang Parkstop NG Construction. Narinig mo na rin, Presidente Shen, kapag bumuti ang sitwasyon ng grupo namin, sigurado makikipag-partner ulit ako. SA inyo, Presidente Shen. Hindi ganun kasimple. Sino ka? Huwag muna alamin kung sino ako. Kung hindi agad maayos ito. Hindi lang ang Tianlong Group ang mawawalan ng negosyo. Lahat kayo dito mamamatay sa kalye. Anong sinasabi mo? Sinusumpa Montag PA kami, Presidente Shen. Kahit hindi na magtuloy ang partnership natin, hindi mo dapat. Naghanap pa ng tao para lang murahin kami. Presidente Zhao, hindi namin yun ang ibig sabihin. Siege, escort them out. Huwag nyo galawin ang tatay ko. Kasi daw, talagang dapat kayong malasan. Kung hindi lang bankruptcy ng grupo ang mangyayari. Lahat ng nandito mamamatay sa kalye. Itaboy sila palabas. Ito ay isang aksidente lamang. Hindi maganda. Tari, Ao's calling BA? Isang aray. Ngayon ay naniniwala ka na sa sinabing tatay ko, di ba? Ano ba talaga ang ginangyayari? Malakas ang kulang dito sa inyo, halatang may naglagay ng masamang balak. Una, apektado ang swerte nyo, tapos lalapit na ang sumpa. Huli mga nang hinasan. Hindi naman. Parang sobra naman ang sinasabi Montag. Oo nga. Ngayon ay ika-negatibo 21 siglo na, ang mga sinasabi mo ay mga pamahiin lamang. Naniniwala ako. Ngayon ka pa maniniwala, huli na, tatay, alis na tayo. Hoy teka, huwag kang aalis, paano na kami kung alis ka? Nga, kung nakikita mo ang problema, siguradong may solusyon ka. Hindi mo naman kami pababayaan, di ba? Basta't maliligtas mo kami, at ang mga kasamahan kong nakipagsapalaran sa akin. Ako si Zhao Tianlong. Tiyak na babawi ako sa iyo, Boss Zhao. Boss Shen, ang tagal na nating magkakilala. Para na rin tayong matagal na magkaibigan. Tulungan mo naman kami. Nga. Sige, subukan ko. Baka pwede mo silang tulungan. Naku, kanina, ang kabutihan ko ay tila walang halaga. Ngayon ay wala na akong gana sa bagay na ito. Tama nga. Kanina ay bulag kami, hindi namin nakilala ang inyong kadakilaan. Hindi namin napansin ang inyong kapangyarihan. Ngayon ay lubos kaming humahanga sa inyo. Sana'y patawarin ninyo kami, huwag ninyo kaming isipin. Ito naman, sinasabi mong napakalayo naming narating. At sa huli, wala man lang kontrata ang napag-usapan. Nga, pati pamasahe ay nasayang. Hoy par, huwag kang mag-alala, basta't malulutas mo ang problema namin. Hindi lang isang kontrata, kahit 10 ay walang problema. Totoo. Ako si Zhao Tianlong, ang sinasabi ko, ay parang bakal na hindi nababali, pero, sasabihin ko na ito ng maaga. Kung malalaman kong niloloko mo lang kami. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Huwag kang mag-alala, little sis, simulan na natin. Nakaharene. Yaman at swerte ay dadaloy, ginto't pera ay sasapit. Gusto mong tumakas, little sis, bahala ka na. Tapos NA. Parang nararamdaman kong hindi na kasing lamig at nakakatakot kanina. Hindi naman. Ganun ba kabilis? Baka naman imahinasyon mo lang. Talaga bang nalutas na? Huwag kang mag-alala. Sigurado ako, walang problema. Hello, ako si Zhao Tianlong.
Boss Hao, magandang balita. Yang pinasera naming construction site. Pwede nang magtrabaho ulit. Ano? Ulitin mo nga. Yung pinasara naming construction site, pwede na magtrabaho ulit. At hindi lang ito ang magandang balita. Na-unfreeze na ng bangko ang pera natin. Yung mga kumpanyang dating lumayo sa atin, ngayon nagmamakaawa para makipagtulungan. Halos masiya na ang pintuan sa dami. Hindi muna kita kakausapin. Kailangan ko silang kausapin. Boss Zhao, yung sinabi sa phone kanina. Lahat ng problema ng grupo ay naresolba. Ang kumpanya, dumating na si Chan. Ay, ang galing naman. Parang Diyos talaga ito. Ay naku, hindi naman. Tungkol lang sa kontrata kanina. Maghanda ng 10 kopya ng kontrata. Hindi 20. Kaagad na makipag-strategic partnership. Hatis pinakamataas na antas na estratehikong kooperasyon sa lahat ng feature construction projects. Bigyan kayo sa head office niya upang matagang kung ang hindi nagawa. Saka ibigay sa ibang kumpanya. Opo. Ito ay maliit naming pasasalamat. Sana tanggapin ninyo. Wow, tatay, ang daming pera dito. Makakabili na tayo ng maraming pagkain. Wow. Master. Ang sama naman ng lolo na ito, 10 piso lang iniwan sa akin. Dahil sa Feng Shui trap ni Evil Taoist Priest. Malapit nang bumagsak kapag kinansela ng kumpanya ang kontrata at bumagsak ang performance. Shen Yuqing, ang posisyon mong presidente, ay malapit nang mapunta sa iba. Kamusta? Malapit nang bumagsak ang kumpanya, di ba? Hindi Manager Shen, sobrang dami ng orders sa kumpanya. Hindi na namin kaya. Tinipon ng presidente ang lahat ng empleyado. Paramag, overtime. Ano? Hindi ba malapit nang magsara? Ang Tianlong Group. Bakit ang daming orders? Pero na-resolve na lahat ng problema ng Tianlong Group. At ginawa pa kaming strategic partner. Binigyan kami ng 20 kontrata. Halos masunog na ang mga makina sa dami ng trabaho. Shen Yuqing, hintayin Montag lang. Junior, kainin mo na lahat ito. Master, ilang araw na kaming gutom. Hatiin na lang natin. Alam mong respetuhin ang guro. Master, kung ganito pa rin, baka mamatay tayo sa gutom. Ang bilis nilang kumita. Ilang araw pa lang nakalipas mula nang bumaba ng bundok, mukhang malapit nang matapos. Ang pagpapanumbalik sa ginintuang katawan ng aming ninuno. Kailangan ko na ring bumaba at maghanap ng pera. Hindi na talaga kakayanin ng sikmura kong magtiis ng gutom. Master, saan ka pupunta? Wow, ang daming masarap na pagkain. Anong okasyon ngayon? Kahit walang okasyon, dapat lang naparangalan ang ating mga bayani. Ikinuwento sa akin ni Yuqing ang nangyari ngayon. Kung hindi dahil sa inyong pagtulong, siguradong babagsak ang aming kumpanya. Trabaho lang namin yon. Kinain naming mag-ama ang napakasarap na pagkain. Hindi pwedeng walang kapalit. Ang bite-bite niyo naman. Sige kayo, kukuha ko ng paborito mo. Pata. OPO, Master. Huwag kang tatakbo. Bayaran mo yen. Papuntahin ko ang aking estudyante. Siya ang magbabayad. May pera yon. Tingnan mo, kumakain ng chicken leg ang estudyante ko. Hoy, estudyante. Nasa problema ang iyong guro. Tulungan mo ako. Master, tama talaga ang pagpapababa nyo sa amin sa bundok. Ang dami palang masarap na pagkain dito sa baba. Ma'am, Nasa problema na ang iyong guro ngayon, estudyante. Etong matandang pari ka. Wala kang respeto sa sarili. Lumabas ka para mamalengke pero di ka nagbabayad. Hindi, malaking pagkakamali yan. Tinanong mo kung gusto ko ng fast food. Gutom ako. Siempre gusto ka o. Pero di ko inakala na ganyan ang gagawin mo sa akin. Parang inapimontag na ka o. Bahala ka kung di ka magbabayad ngayon.
Di ka alis dito. Dahan-dahan, Ling. Masusugatan ang tainga ko. Tingnan mo, may parating na bisita. Estudyante, tulungan mo ko. Zagipin Montag, K.O. Nasa panganib ang master. Tulungan natin siya. Hoy, saan kayo pupunta? Magsagip. Ay, pasensya na. Kasalanan ng master ko. Pasensya na po, hindi po sanay ang master ko. Ingatan niyo na lang tong matanda. Opo. Ikaw, nagkasala ka tapos may ganang magriason pa? Master, hindi ka ba nahihiya? Sa edad mo, ganyan pa rin ang ginagawa mo. Saan naman ilalagay ang mukha naming mga estudyante? Ano naman ang ginawa ko? Ang lalim ng mga bitag dito sa syudad, uwi na ko sa probinsya. Sige na, master. Bakit ka biglang bumaba ng bundok? May emergency ba? May nangyari ba sa bundok? Gutom na kami. Ang mga kapatid mo sa martial arts, ilang araw na, hindi nakakakain ng maayos. Pero biglang may nag-offer na malaking trabaho. May isang mayamang dalaga na handang magbayad ng 2 milyon. Pagamutin ang kanyang mata. Pagpasok ko sa bahay nila, tinanong ako kung gusto ko ng fast food tapos sinaktan pa ako. Master, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ito sa'yo. Sabi nila, yung mayamang bahay na yon, maka-adjective lang. Pero yung mayamang bahay na sinasabi mo, noun talaga. Gets mo ba? Anong adjective noun? Gutom na ako. Gusto ko nang kumain. Samahan na maway kayo, master. Dadalhin kita sa masarap na pagkain. Master, kumain ka ng hipon. Ay, apo, zinotu? Kung ganito siya kakain. Baka magkasakit. Huwag kang mag-alala, Lola. Kahit gaano pa siya karami kumain, okay lang. Na gutom lang talaga si master. Ah, sila pala ang master mo. Master, nahihirapan kang lumunok? Tulungan kita. Taoist priest, uminom ka muna en gesabaf. Dahan-dahan lang sa pagkain. Marami pa sa kusina. Tama na. Maraming salamat talaga sa inyo. Ang tagal-tagal ko nang hindi nakakakain ng ganito kasarap. Basta masaya ang Taoist priest, okay na. Ano yang sugat mo sa mukha? ITOBA? Doon sa mayamang bahay, nasaktan si master. Mayamang bahay. Oh. Mali ang narinig mo, ate. Sabi niya, madilim kaya mahirap umuwi. Nga, iba talaga sa bundok kaysa sa lungsod. Madilim, hindi ko nakita ang daan, kaya nahulog ako. Nga, Ah, ganon pala. Sino yan? Master KO2. Master, ito yung nag-ampon sa amin ni Papa, ang bagong mommy. Ah, master pala ng aking apo. Salamat sa pagpunta. Walang anuman. Kayon ga, salamat is apakampong. Sa 2 kong pasaway na estudyante. Pasensya na sa abala. Naku, Taoist priest, huwag mong sabihin yan. Kami ang swerte na nampon sila. Marami na silang naitulong sa amin. nga. Nga pala, padre, dito ka ba para kunin sila? Ah, hindi naman. May mayamang pamilyang kumukuha sa akin. May nagbayad na malaki para magpagamot sa akin sa ibaba. Dumaan lang ako para bisitahin ang mag-ama. Marunong ka rin magpagamot, padre. Medyo alam lang. Mukhang may malas ang dalagita, maitim ang mukha.
Malamang may sakit sa mata? Tama ka, Padre, may sakit nga sa mata ang anak ko. Ang padre na ito, nagpagamot sa ibaba. Yun ngang hinanap kong eksperto, galing din sa bundok. Baka ziyan nga ito? Ay tay, wag mo nang tingnan, muntik na namin maayos ni ate. Halos gumaling na to. Ang galing naman, halos mas magaling na kayo sa akin. Sundin na lang natin ang payo nila. Salamat, mukhang hindi naman gaanong magaling ang padre. Kang siya na yun. Ang manggagamot na padre mula sa Kinyon Mountain. Di ang apo ko, ang magaling na mag-amang manggagamot na yon. Parang hindi naman mangyayari yun. Mukhang nag-isip lang ako ng masyado. May pasyente pa ako, hindi ako makakatagal. Pollen. Tay, ang bilis mo naman. Pasensya na, Lola, Mama, ganyan talaga ang aming guro. Medyo may kalokohan. Masayahin naman ang padre, nandito pala kayong lahat. Mukhang tamang oras ang pagdating ko. Bakit ka nandito? Yuking, ang lamig mo sa akin. Kahit na may away at hindi pagkakaunawaan tayo noon, Aminado ako sa mali ko. may masamang balak, walang mabuting intensyon. Tama. Exacto. Aminado akong nagkamali ako noon. At naisip kong agawin ang posisyon mo bilang presidente. Pero ngayon, may malaking order ang kumpanya. At karapat dapat lang na ikaw ang pinakamahalagang tauhan. Lahat ng nasa kumpanya, humahanga sa iyo. Wala na akong pag-asang makipagkompetensya sa iyo. Sana'y, patawarin mo ako sa mga nakaraan, pangako. Susunod ako sa iyo sa lahat ng bagay. Seryoso. Naman, narinig kong mahilig ka sa mga porcelain. Ito ay gawa ng kilalang artisan. Ipinakuha ko sa kaibigan. Inabot ng 200 milyon. Ang porcelain na ito, may malakas na spiritual energy. Parang hindi ito ganun kasimple. Tingnan ninyo ang porcelain na ito. Bagay na bagay sa disenyo ng inyong bahay. Parang talagang para dito lang ito. Parang espesyal na ginawa. Ako muna, saan kaya ito ilalagay? Dito na lang kaya natin ilagay. Ito ang pinakamadilim na bahagi ng bahay at kapag sinabayan pa ng porcelain na may sumpa, titipunin nito ang masamang enerhiya at gagawin masamang lugar ang buong bahay. Ito. Kung ganito, hindi lang gagaling ang mata ni Mommy. Lalo pa itong lalala, tama ba ako? Wala akong alam. Hindi ko talaga alam. Ano ang zumpa? Talaga? Ay naku. Ano ito? Paano ito pagawa? Ako. Hindi ka rin alam. Yuking, kailangan mong maniwala sa akin. Binigyan kita ng regalo para maayos ang ating relasyon. Para hindi mo ako pag-initan. Wala talaga akong masamang intensyon. Magkano ba ang kailangan mo? Ipapadala ko sa iyo ang pera. Bumili ka na lang ng gusto mo. VWA ito? Tama na siya niyan, basta't magtrabaho ka ng maayos. Huwag kang mag-alala, hindi kita pag-initan. Ngayon, umalis ka na sa bahay ko, Mommy, paalisin mo siya. Dalhin mo ang iyong mga gamit. Huwag kang mag-alala, Master. Maayos ang takbo ng plano. Master, nakuha ko na. Sisiguraduhin kong sa loob ng 3 araw, mawawala sila. Momay, huwag kang magalit. Yuking, matulog ka na rin. Alaynan, Yuking, ano ang nangyari sa'yo? masakit ang ulo ko. Bigla na lang. Bakit sumasakit ang ulo mo? Lola, Mommy, huwag ninyo akong takutin. May masamang naglalaro. Papa, ano ang gagawin natin na yan? Dalhin natin sila sa kama. Mommy, ano ang nangyari sa iyo? Momay, matulog ka na lang.
Ako at si Papa, gagalingin ka namin at si Lola. Alam ko na, halika na little sister. Wala nang oras, bilis. Para masira ang masamang inkanto at mailigtas sila, kailangan natin sirain ang formation. Tumayo ka. Nahanap ko na. Sirain mo ang core, ako na bahala dito, Papa. Kontrolin ang landas ng crane para sa'yo. Huwag kang mag-alala, tatay. Ang tao ay natatakot sa 3 mahaba at 2 maikli. Ang insenso ay natatakot sa 2 maikli at 1 mahaba. Ang naglagay ng altar na ito ay talagang may masamang balak, Lola Mommy. Ito pala ay larawan ni Lola at Mommy. Ito ay malinaw na gustong patayin sina Lola at Mommy. Hindi pwede, kailangan kong sirain ang spell na ito para iligtas si Mommy at Lola. Naku, sobrang pagod na si Tian Tian, hindi na kaya. 8-8. Ate, okay ka lang ba? Baka nasiya na ang aking spell. Ano? Hindi pwede. Hoy Dao ist hinterhin Montag ako. Ang sentro ng aking spell ay napakatago, pero natuklasan pa rin nila. Baka yung mag, ameng ayon yulit? Tama, sigurado sila yun. Daoist, wala na bang ibang paraan? Kung hindi alis yung mag-ama, baka wala akong pagkakataon. Hindi pwede yun kung hindi ko maalis si Shen Yuking. Paano ko makokontrol ang John Haugru? Ano ito? Hindi ba ito yung Jade na palaging? Suot ni Shen Yuking? Naririnig ko na ang kanyang nawawalang anak na babae. Ay may parehong Jade. Aha, Alam ko na kung paano palayasin yung mag-ama. Bakit hindi pa nagigising ang apo ko? Kung may mangyari sa akin na matanda. Paano na lang ako tiyan sa hinahara? Nanay, wag muna kayong mag-alala. Sabi ng doktor okay naman. Ate, gising ka na. Apo gising ka na, kung hindi KPA gigising. Mababaliw na talaga ako sa pag-alala. Lola, okay na ba kayo at SI Mommy? Okay na. Anak, kamusta ang pakiramdam mo ngayon? AK naman ako, gutom lang ako. Gusto kong kumain. Gutom ka. Kukunin ko na ng pagkain mo. Nasaan ang jede ko? Nawawala ang jede ko. Anak, anong Jade? Ito yung jede na binigay sa amin ni Master nung bumaba kami ng bundok. Sabi niya, makikilala ko ang tunay kong mommy sa pamamagitan nito. Ang batang ito ay naghahanap din ng mommy at may parehong Jade. Bilang tanda. Baka ziyan ka? Apo, naalala mo ba ang itsura ng mommy mo? Ano ang itsura niya? Mula pagkabata ay kasama ko si tatay. Mula nang maalala ko ay nasa bundok ako kasama si Master at mga kapatid. Ito. Apo, ituturing mo na lang itong bahay mo mula ngayon. Salamat, Lola. Kunin mo ang buhok at magpadna test ka. Mas mabilis, mas mabuti. Opo. Bakit ang tagal na, wala pa ring balita? Nanay, pahinga muna kayo. Paano ako hindi mag-alala? Kung siya ang totoong lola. Lumabas na ang resulta. Dalhin mo rito, tingnan natin. Sino ang dala ko? Bakit ka nandito, tita? Grabe naman, galit na galit ka sa akin? Hindi ka welcome dito, umalis ka na. Kung alam nyo lang kung sino ang dala ko, baka maiyak kayo sa tuwa at pasasalamat sa akin. Talaga? Sino ba ang dala mo? Sino PABA? Siyempre, ang nawawala mong anak. Ano? Ano ang nangyari? Sabi ko sa inyo, magpapasalamat kayo sa akin. Yuking, alam ko, sa mga nakarang taon, may mga ginawa akong hindi maganda sa iyo. Pero dahil lang iyon sa kamangmangan ko noon, wala akong masamang intensyon. Simula nang malaman ko, na naghahanap ka ng iyong tunay na anak, binabantayan ko na. Ang mga balita tungkol dito. Buti na lang, nagbunga ang pagsisikap. Sa wakas, nakita ko rin siya. Sa mga nakaraang taon, marami ang nagpapanggap. Paano ko malalaman kung siya ang totoo? Magpadna test kayo sa harap ng bata. Magpadian-test kayo? Alam niyo ba? Kung gaano kalaki ang pinsala nito sa kanyang puso. Hindi sa bata kami hindi naniniwala sa iyo. Ikaf. Si, DNA-test lang. Gawin natin. Pero, kayong pamilya mo ang masasaktan. Dahan-dahan,
pupunta na ako sa pagtest. Ano? Ngayon mo lang naisip na masakit. Ang ating mahirap na tiyansyan. Lumaki sa orphanage, walang ama't ina. Hindi lang gutom at lamig ang dinanas, pinagtripan pa ng mga mas matanda. Ngayon, sa wakas, nakita na ang tunay niyang ina. Pero pinagdudahan pa rin siya. Si Anzian. Kung pinagdudahan ka nila at ayaw sa iyo, huwag mo na silang isipin. Ako na ang bahala sa iyo. Teka. Ito ba ay Yuking, ito ba ang iyong jade pendant? Nanay, subukan ninyong pagsama. Ano nang nangyari? Nagkaduktong? Sabi ko sa inyo, hindi ako nagsisinungaling. Tianshan, tunay na ang aking tiyan. Alam ko, maraming gustong pumasok sa mayayamang pamilya. Nagpapanggap bilang tiyansyan. Kaya nagiging maingat kayo. Pero, hindi ko talaga matiis na makita kayong nagdurusa sa paghihirap ng pag-ibig. At hindi ko rin matiis na si Tianshan, sa murang edad niya, ay nagiging biktima ng pang-api sa labas. Kahit na may away tayo dati. Pero kahit ano paman, ako ay miyembro pa rin ng pamilya Shen. Dapat akong tumulong sa bagay na ito. Pero, kung ayaw ninyong magkakilala, ako na lang ang alis kasama siya. Hoy, huwag kang umalis. Dati kasi. Na-deceive na kami kaya ngayon mas maingat kami. Basta siya talaga ang aking tunay na anak. Siguradong aalagaan ko siya ng mabuti. Ako si Shen Yuking, hindi ko makakalimutan ang iyong malaking kabutihan. Dati, may isa ring bata. Nakala namin ay si Tianshan. Tingnan Montag. Hindi pa natin nakikita ang resulta ng pagsusuri. Nanay, ano ang resulta? Apo ko, hindi yon ang iyong anak. Mukhang. Nag-overthink lang tayo. Madam, miss, lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Tunay na siya ang iyong tunay na anak. Toto. Ang saya-saya. Nahanap na natin si Tianshan. Si Tianshan talaga. Halika rito sa nanay mo. Anak. Nahanap na rin namin sa wakas. Anak, alam Montag ba? Kung gaano kahirap ang aming paghahanap sa iyo. Tian, ayaw na ayaw ko nang mahiwalay pa sa iyo. Ang sarap ng chicken leg kanina. Lola, bakit ka nandito ulit? Ikaf. Malapit ko nang kayong palayasin. Tingnan natin kung hanggang kailan kayo magiging masaya. Huwag kang bastos. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko malalaman kung kailan ko mahahanap ang aking tunay na anak. Presidente Shen, sinasabi mo na siya ang iyong anak. May problema ba? Ang aking anak ay nawawala ng matagal at sa wakas ay nahanap ko na siya. Mula ngayon, magkakaroon na tayo ng dalawang munting treasure sa ating pamilya. Magkapatid kayo, kaya dapat magkasundo kayo. Alam nyo? OPO, Lola. Mula ngayon, kapatid na kita. Maglalaro tayo minsan. Momay, gusto kong sumama sa iyo. Anong tawag niya sa iyo? Ay, ginawa ko lang iyon para patunayan ang kanyang pagkatao. Kaya isinama ko siya at nanirahan kami ng sandali. Siguro noong bata pa siya. Walang nagpakita sa kanya ng ganitong kabait. Kaya ako na ang itinuring niyang nanay. Hahaha, ganon pala. Tian. Mula ngayon, ito na ang iyong tunay na nanay. Tawagin mo na lang akong ninang. Alam Montag. Hindi, ikaw ang mommy kayo. Mommy, huwag mo akong iwan, pwede ba? Tingnan mo, wala akong magagawa. Noong bata pa siya, ang batang walang magulang, kawawa talaga. Kahit konting pagmamahal lang ang ibigay ko, tinuring na akong ina. Babay, ayaw kong maghiwalay tayo ngayong gabi. Babay, gusto ko ulit matulog kasama mo ngayong gabi. Tingnan nyo, ako ang gusto ng bata. Pero, Hindi naman ito bahay ka o ngayong hindi kayo mapaghiwalay ng bata, baka naman. Dito ka na lang matulog ngayong gabi, kasama niya. Parang hindi tama, dito ako matutulog. Baka makabala pa ako sa inyo. Para naman sa bata, ihanda na lang natin sila ng kwarto. Sige nanga. Mama, O. Yuking, matulog ka muna. Ma, paano ako makakatulog? Ang hirap-hirap nating mahanap si Tian. Tapos iba ang tinatawag niyang mama. Alam mo ba kung gaano kasakit sa puso? Dahan-dahan lang, ang dami ng pinagdaanan ng batang to. Sa susunod, pagbubutihan natin at babawi tayo sa kanya. Tian, ang mga pagkukulang natin nitong mga nakaraang taon. Babayaran ko lahat, anak. Lola, ang sarap ng almusal ni Mama. O nga, sarap, no? Sige, keinen Montag rin, tu. Kumain ka ng marami. Good morning sa lahat. Ang bango. Anong masarap ngayon? Pasensya na, kailangan naming magmadali ngayon. Kaya kinain na namin, nakita ko kasing tulog pa kayo kanina. Kaya hindi na kayo ginising. Okay lang. Kate ano lang, kami and I papa. Xiao Liu,
ihanda mo sila ng almusal, ngayon. Dadalhin namin ni Lola at ni Mama ang ating baby. Para bumili ng maraming bagong damit at masarap na pagkain. Masaya, Kabi ah? Baby, sabihin mo lang kung ano gusto mo, bilhin ko lahat. Hindi magtatagal, palalayasin ko na kayo. Tara na. Naubos na ni Bunso ang lahat sa ref. Tiis muna kayon gayon. Sige, kain na. Papa, malamig ang sayapeo. Okay na yan, may makain ka na. Ang ganda, ang dami kong nabiling bagong damit para sa Bobby. Araw-araw na siyang magsuot ng bago. Lola, nakauwi na kayo. Mabait na apo. Binilhan ka rin ni Lola ng maliit na bestida. Subukan mo na agad. Gusto ko rin nito. Ano ba ginagawa montag, baby? Si Lola ito. Bestida para kay ate. Bobby, inggit ako kay ete. Masarap ang kinakain, maganda ang suot. Noong nasa orphanage ako, hindi ako busog, hindi maganda ang suot. Kung talagang gusto ni ete, ibibigay ko na lang sa kanya. Mabait na apo, marami ng hirap na dinanas si Bunso. Baka naman pwedeng ikaw na ang ete, ibigay mo na lang kay Bunso ang bestida. Ibigay mo na kay Bunso. Kung talagang gusto mo, bibilhan kita ulit ni Mama. Pero, biro lang pala kanina, gusto ko talaga ang suot ko ngayon. Ito, na pala, hindi kayo pa-tapos ang assignment kayo. Bukas na lang. Teka, Papa. Halika, Ayan, baby, subukan natin ulit. Subukan natin ang bagong bestida. Ayan, ilagay, tingnan natin kung gaano katagal kayo pwedeng manatili. Ayaw ko na, okay lang, wala naman yun. Nandito naman si Papa. Alam ko naman ang dapat. Siyempre, si Bunso ang tunay na anak. Huwag kang mag-alala, makikita rin natin si Mama. Huwag kang mag-alala, Master, maayos ang takbo ng mga bagay. Bukas na ako kikilos. Baka naman itong matandang bruha, gagawa na naman ng masama. Hindi ko inakala na magaling pala ang mag-ama. Ang mga mata ni Shen Yuking. Muntik na talagang gumaling, pero sa tulong ng reseta ni Master Tsiming, hindi ka na makakakita habang buhay. Siyan. Mommy, ano ba naluto mo? Ang bango? Ito ang paborito mong tilapia soup. Ginawa ko para sa iyo. Dalhin montag kay mommy. Ayoko, gusto kong ako ang uminom. Bakit ka ganyan? Hindi ka sumusunod? Tian, ano ba nangyari sa iyo? Ginawa ko naman ito para sa bata. Paborito niyang tofu tilapia soup. Gusto ko lang tikman kung malat. Pero ayaw niya. Gusto niya unang ibigay sa iyo. Sinabihan ko lang, ayaw na. Bahala na. Siyempre, kayo ang tunay na mag-ina. Ako ay isang dayuhan lang. Ilang araw pa lang dito, iba na ang tingin sa akin. Baka naman tinatanggap na ako ni Tian. Mabait na bata, iinumin ko. Bakit ganun kalakas ang sumpa? Hindi pwedeng inumin ni Momay. Ano ba ginagawa mo? Nene, Huwag mo akong tawaging nanay. Baby, okay ka lang? Nasaktan ka ba kanina? nanay, huwag mo naman sisihin si ate. Kasalanan ko rin kasi hindi ko na ipatong ng maayos. Tingnan mo si Bunso, hanggang ngayon ipinagtatanggol ka pa rin. Pero kanina, may lason pala sa sabaw. Bobby, huwag kang magsalita ng ganyan, espesyal kung inihanda yon. Para sa'yo, baka naman. Gusto ko bang lasunin ang aking inaanak? Kawawang Tian, gustong ibigay ang paborito niyang tilapia soup kay Mama, pero pinaghihinalaang may lason. Hindi ako nagsisinungaling. Anong nangyayari? Ate, ikaw ba ang gumawa nito? Kung hindi siya, sino pa? Nanay, huwag mo naman sisihin si Ed. Hindi naman, apo, mabait naman, yan palagi. Hindi ganyan si ate. Tiyak may malaking pagkakamali lang. Sana nga, malaking pagkakamali lang ito, dahil ano ba naman ang alam ng bata, sa tingin ko. Normal lang to sa mga bata, nag-agawan lang ng atensyon. So ko, papi, hindi mo naman sinisisi si ate, tipo. Paano naman to, lahat ba ng hirap? Ako na lang ang magdudusa. Tama na, hindi naman ganun kalala,
bakit ka nagagalit ng ganyan? Apo, okay ka lang? Samahan ka ni Lola sa parke. Itong matandang to, nasira na naman ang plano ko, pero Buti na lang may backup plan ako. Akalain Montag ba naman si Master Siming. nagbigay sa akin ng cursed stone kapag suot nila to. Bilang pendant, siguradong mamamatay sila. Mga binili ko, sigurado magugustuhan ng dalawang bata. Nagpadalos-dalos ako kanina. Ito na lang bilang pasensya. Bilisan Montag. Lola, nanay, ito ang regalo ko sa inyo. Talaga? Si Chanchan ang gumawa nito. Ang ganda naman. Baby, ang saya-saya ko sa regalo mo. Bake it may sampayulit? Lola, nanay, huwagan yo ijuit yung pendant. Apo, bakit? Ang ganda naman nito. Ikaw pa mismo ang gumawa nito. Huwag, may sumpa to, itapon nyo na. Baby, huwag kang umiyak. Sayang naman, tong pendant. Na pinaghirapan, bakit mo naman ginawa to? Lola, Okay ka lang. Bobby, huwag kang umiyak, okay lang. Lola, may sampa talaga yung pendant. Anak, ang sinasabi mo ay napakakakaiba. Ano ba ang choli? Saan mo narinig ang mga ganyang bagay? Maliit ka pa lang. Toro yan. Tama na. Kanina sinabi mong nilason mo, nabasag mo ang paboritong mangkok ni Bobby. Hindi ka pinag-initan ni Bobby, ngayon sinira mo pa ang regalong pinaghirapan niya. Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi ko ginawa. Buti na lang kanina, si Bobby pa ang nagtatanggol sa'yo. Hindi ko akalain na ganito ka pala, ang batang ito. Lumaki sa orphanage, laging inaapi. Ngayon lang nakita ang tunay niyang ina. Tapos ganito pa ang trato sa kanya, kayo ba ay walang pakialam? Ako bilang outsider, hindi ko na matiis. Baby, halika. Dadalhin kita ng ninang mo, siguradong hindi ka naapihin. Huwag kang aalis. Paano ka alis? Hindi namin hayang maapi ang bata. Nang walang dahilan. Siya ang tunay kong anak. Pero, hindi ninyo nagampanan ang responsibilidad ninyong protektahan siya. Hahayaan ba ninyong lumaki siya sa ganitong kapaligiran? Hindi namin ginawa. Tayo, magsorry na tayo kay Ed. Kalaban Montag ako. Ngayon, hindi ka na mapoprotektahan ng matandang to. Lola, Magsorry ka na. Siguro magsorry na lang tayo. ete, pasensya na. Baby, okay ka na? Dalhin kita ng lola mo kumain ng masarap. Gusto mo? Bukas, dadalhin kita ng mommy mo sa amusement park, okay? Ete, sabay tayo bukas sa amusement park, hindi kita sinisisi. Ang bait talaga ng batang ito. Wala man lang siyang galit, napakabait na bata. Bakit parang may mali? Ete, ibibigay ko sa'yo ang paborito kong laruan. 8. Hindi kayo kapatid mo. Sabihin ko sa'yo. Ang bahay na ito ay akin, ang nanay ay akin din. Ayokong nandito ka sa bahay ko. 8. Ikaw. Bakit nasiyo ang jade kayo? Anong jade mo? Akin to. Ang kapal ng mukha mo. Gusto mong agawin ang nanay ko, gayon. Jade kayo naman. Ito ang clue na ibinigay ng master ko para hanapin ang mumi ko. Hindi ko ibabalik to sa'yo. Ibalik mo. Airy. 8. Okay ka lang? Ano nangyari? Aray. Diyos ko, ano ba talaga ang nangyayari? 8. Tinilaka mo kayo. Ano? Paano mo nagawa ang ganitong bagay? Sabi pa ni Bobby, bukas ay sasama siya sa'yo para maglaro sa amusement park. Wala akong ginawa. Ano ba talaga ang nangyari? Wala akong tatay, wala talaga, kanina lang dinadala ako ni Ete. Sa kanyang kwarto, sinabi niyang umalis ako rito. Ayaw niyang makipag-agawan ako sa kanya, kay mama at lola. Kaya pala noong una, itong bata ay naghagis ng plato. Tapos hinila ang kwintas, pala ay nag-agawan pala sa atensyon. Kinukuha pa ni Ete ang aking anting-anting, ayaw kong ibigay. Kaya tinulak niya ako pababa ng hagdan, wala akong ginawa.
Grabe naman ito, ang taas ng hagdan, delikado. Sa masamang pananalita, ito ay pagpatay. Ikaw, sobra ka naman. Mommy, AKO. Ang pamilya nila, hindi naman nila tayo inapi. Paano mo nagawang gumanito ng kalupitan? Sa murang edad mo, napakasama mo na. Naniniwala ako sa kanya, hindi siya ganitong bata. Ikaw ang tatay niya, syempre kakampihan mo ang sarili mong anak. Kawawa naman itong bata, hirap na nga sa orphanage. Ngayon, ganito pa ang dinanas. Baka ako na lang ang umalis. Ibigay na lang ang bahay kay Ete. Basta nandito si Mommy, walang makakapang-api sa'yo. Tama, ikaw ang apo ni Lola, hindi ikaw ang alis. Tayo. Gets ko na. Tayo na. Sabi kaon ga, palalayasin ka o kayo. Bilis, tawagin ang doktor. Sige ako na. Baby, kumusta ka? Masakit ba? Okay lang ang bata, ingatan na lang sa susunod. Salamat, salamat Doc. Ang dami ng hirap na dinanas ni Tian. Sa wakas, pinagpala siya ng langit. Buti na lang ko kayan bata. O engya pala. Ay Dio, ang sinabangyo wala na inihanda ni Tian para sa inyo. Mainit pa, inumin na nyo, huwag sayangin ang pagmamahal ng bata. Ang bait talaga ng batang ito. Tingnan nyo, subukan nyo. Walang bayad kung hindi gusto. Tingnan mo, di ba tatay? Wala pa rin tayong kinita. Lanan. Hindi ko alam kung patuloy pa rin si Mommy. Sa pag-inom ng gamot na ginawa ko sa bilang araw. Dapat okay na ang mata ni Mommy. Huwag mo nang isipin, lahat tayo ay may sariling kapalaran. Gusto mo pa bang baguhin ang kapalaran mo? Tata, bibili tayo ng chicken legs. Madam, Miss, umalis na yung Mac EMA. Ay. Kung umalis na, edi umalis na. Baka naman nung araw na yon. May misunderstanding talaga. Ang ibig mong sabihin, nagsinungaling si Chan. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Sa tingin ko lang, hindi sila ganoong klaseng tao. Kilala mo ang mukha, hindi ang puso. Hindi Montag ba alam yung prinsipyong yun? Mommy, Lola, yumanam na kayoing fish soup. Ang bait Montag talaga, siyan. Simula nung sinabi ninyong masarap ang fish soup na ito, pagkagaling niya, gustong-gusto na niyang lutuin para sa inyo. At 7 araw na. Ang mga mata ko, wala pa ring senyales na gagaling. Ibig sabihin, yung mga sinabi nila dati. Baka puro kasinungalingan lahat yun. Busog na ako. Tian, saan ka pupunta? Tian. Tapos na ang trabaho, kailan mo ibibigay yung balance? Sige, alam ko na. Naku, Mukhang totoo nga ang sinabi ng apo ko. Ibalik mo sa akin ang computer. palipasa, kasapwat ka pala nila. Magkano ba ang binayad sa iyo? Ibalik mo ang computer ko. Ito ang pinagkakakitaan ko. Ay, Yuking.
Kayong. Matandang. Mamatay kayong lahat. Kain ka, Tian Tian. Ang sarap ng siopaw na ito. Pagkatapos, hahanapin natin si Mommy. Ang chairman at president ng John Howe Group, biglang nagdugo ang bibig. Dinala na sa ospital para sa emergency treatment. Ay, malaking balita ito. Tingnan Montag. Kahit mayaman, may problema rin. Junhao Group. Nasa peligro si Lola at Mommy. Alam ko na. Ay, nasaan na siya? Hintayin mo ako. Ay. Kamag-anak ng pasyente. Siya ay Anong nangyari, tatay? kamukha. Kamukhang kamukha, Tian Tian. Magkamukha talaga siya ng nanay mo. Totoo ba? Siya kaya ang aking ina? Paano may dalawang taong magkamukhang ganito sa mundo? Doktor, may problema. Naku, malapit na silang mawala. Hindi pwedeng mawala si Tian Tian. Hindi ko sila pwedeng hayaan na mamatay. Tian Tian, Mommy, Tian Tian, mamamatay ka kung ganito. Ito ay huling hula, Tian Tian. Mamamatay ka kung gagawin mo ito. Tian Tian, kaya't mamadi ako. Ililigtas ko sa Lola Tian. At SI Mommy. Tian Tian, Lola, Mommy, ayaw kong maala kayo. Ano nangyari sa akin? Hindi ba ako namatay? Nakakakita na ako. Yeming Yuan. Siya kaya ang tunay kong anak? Ano ang sinasabi Montag? Mom, ito si Tian Chen. Okay lang ba kayo? Tulong. May tabi diyan? Mom, ano ba talaga ang nangyari? Ano PABA? Nagkamali tayo sa mabuting tao. Noon pa, hindi tayo nakinig sa kanila. At naniniwala tayo sa babaeng si Shenyan. Matanda ka na, pamilya mo, mamatay na kayo. Hello, ako si Shen Yu King. Ngayon din, arestuhin niyo si Shenyan. Tayo na, tagay para sa pagpasok natin sa Junhao. Oy, sino ka? Oy, Hindi ka namatay. Gumaling na rin ang mata mo. Nagulat ka ba? Binayaran mo ang yaya namin sa Shen family, pinagsabuatan mo siya. Ginawa mong peke ang ED test, tapos ginamit mo ang ninakaw na jade pendant. Para lokohin kami at unti-unting iniligaw mo kami. Para paalisin ang mag-amang Yeming Yuan. Tama ba ako? Oo, ano? Akala Montag nanalo ka na? Ano ang ibig mong sabihin? hahaha, dumating na ang matanda. Noon, hindi kita napatay, swerte mo, pero ngayon, ikaw na mismo ang nagpakita. Nasaan ang mayamang dalaga?
Mas mabuti pang pumunta sa estudyante ko at kumain muna. Hala, may masamang espiritu. Paring manggagamot, ipadala mo na siya sa kabilang buhay. Ano ba talaga ang gusto mo? Ako na ang bahala. Hala, Paring manggagamot. Master, kayo pala. huwag kang mag-alala, andito ang iyong guro. Ayos ka lang ba? Okay lang. Paring manggagamot, ayos ka lang ba? Hindi ko inakala na may tunay na eksperto pala. Al 26 na paan. Ang pinakamabuti ay tumakbo na. Paring manggagamot, hindi mo ako pwedeng iwan. Saan ka tatakbo? Ha 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 ha. Ha ha ha. Maghintay ka na lang, magiging isang dagat ng dugo ka. Wala na, wala na. Hulihin siya. Nga pala, nasaan ang dalawa kong estudyante? Sila. Hoy, Nay, may magandang balita ba? Si Yuking at ang kanyang ama ay pumanaw na. Paano nangyari ito? Ano ba talaga ang nangyari sa aking dalawang estudyante? Pumanaw na sila. Ano? Ang buhay at kamatayan ay nasa kapalaran, hindi natin ito kayang kontrolin. Huwag kayong masyadong magsisisi. Ito ay kanilang kapalaran na dumanas ng pagsubok na ito. Ito ang tunay na anyo ng ating ninuno natin. Si Chan Chan ay nag-alay ng sarili para iligtas ang kanyang ina. Ang kanyang pagmamahal ay umabot sa langit. Ang walang hanggang kabutihan na mag-amang ito ang nagbigay sa akin ng tunay na anyo. Ngayon ay bumaba ako mula sa langit upang tulungan silang malampasan ang pagsubok na ito. Ipagpatuloy ninyo ang pagpapalaganap ng kabutihan upang ang pagmamahal ay punuin ang mundo. Ninuno natin. Multo. Ano ba yang multo na yan? Ang Montag naman. Aray ka upo. Nabuhay kami. Nabuhay kami. Hindi kami namatay. Chen. Anak, nakakatakot ka naman. Buti na lang ay ligtas ka. Nanay, mula ngayon ang ating tatlo ay hindi na maghihiwalay pa. Hindi rin ako patay. Gusto ko rin ng yakap. Aray. Haha, aray. Haha. Haha.